So, ilalagay na natin yung uod dito. Yung superworm lalagay na natin dito. So, ilagay ko nga pala yung superworm dito sa kwarto ko kasi naubos sila. Muntik na sila maubos. So, nilinis ko sila noong nakaraan. Then, unti-unti sila namamatay. Hindi ko alam kung anong dahilan. Then, later on, nalaman ko na wala akong proper ventilation doon sa box na nilagyan ko, no? So, akala ko, kaya na. Pero, hindi pa pala. No? And then, after nun, ginawa ko, binuksan ko yung top niya. Kasi para siyang ganito. Wait. Yan. So, para siyang ganito. Na, ang ginawa ko, yan o, yan. Ganyan lang din siya. Yan. Sa gilid-gilid, may butas. Yan, kita nyo naman. So, nandito yung beetles. Kaso, yung beetles ko, namatay. Matay din siya. Gawa ng suffocation. Maybe suffocation. Walang proper na pagpasok ng hangin. So, yun. Yun yung isang source. So, ang gagawin ko dito, ito, bubutasan ko pa to. So, supposedly, ang gagawin ko, hatiin ko to sa gitna, tapos ito bukas, ito sarado. So, ganun lang siya. Tapos, sana hindi pasukin ng tantananan, ng lizard. So, ang ginawa ko nung doon naman tayo sa superworm, no? Yung ginawa ko sa superworm, after ko siyang nilinisan, ganito, nakaganto siya. Ayan, nakaganyan. May pumapasok na daga, may pumapasok na lizard sa loob. So, nilagyan ko ng green screen. Yan, nilagyan ko ng green screen. So, nakaganyan yan. Dinidemo ko lang yung nangyari doon sa farm. So, ganyan kalaki yan. Tapos may green screen dito. Tapos, pumapasok pa rin yung daga. So, I decided na dito ko na lang sila ulit palakihin dito sa kwarto ko. So, ngayon, ito na sila. Yan. Lagay ko sila sa isang... Ayan. May mga namatay. Kasi hindi naman natin malalaman eh. Pero dito, wala masyadong namatay. Mangilan-ngilan lang. Actually, ilan na lang to sila. Onti na lang sila. Yan. So, onti na lang. Well, yun talaga. Kasi first time kung superworm. Pero don't worry. Magaan naman ang kamay ko kasi dumami sila. So, dadami ulit sila. So, sa susunod na video, maybe magre-release ako ng time-lapse, no?
from egg to superworm, and then from superworm to pupae, no? Tapos from pupaeing to beetles. Yan. So ngayon, maglalagay tayo dito. So ito ay may butas. May butas yan. Hindi ko alam kung lalagyan ko pa yung top or hindi na. Pero sana mabuhay, no? Sana lang, just hope. Kasi sabi nila 2 weeks. Sana sa 2 weeks mabuhay yung superworm. So, ang mga kukunin natin ay yung mga ganito kalalaki. Wait. Oops. Ito ay lagpas 3 months na. Makikita nyo. Oops. Yan. Lagpas sa 2 inch. Lagpas itong 2 inch. Yan. So, lalagay ko na ito dito. Kasi sabi nila ang superworm ay hindi magpupupay o hindi siya magkukukun kung tawagin kung hindi mo siya isi-separate. So siguro lalagyan ko na lang ng butas dito. Yan. So for now, ilan pa lang naman sila eh. Yan. So meron na tayo. Time lapse. So, no. Ito na. Oops. Ano? Saan ko ito ilalagay? Since dito lang naman siya sa kwarto ko, no? Diyan ko na lang siya ilalagay. So, tatamba ko lang siya dyan. Sana, successful, no? So, paano ko pinili ito? Kasi kung titingnan nyo siya ng mabuti, no, parang paglaki, kung paano siya lumaki, no, madidistinguish nyo kung ano yung malaki at mataba, I mean, mahaba at mataba compare sa mataba na payat or short na payat, no. So, madidistinguish nyo yun. And according sa research ko, no, according sa research ko and according sa binilang ko nito na 3 months is 3 months dun dapat sila i-separate, no, kasi as I said, ang superworm hindi siya nagkukukun or pupay pagka hindi siya naka-separate. Hindi siya katulad ng mealworm. No, yung mealworm is maliit dito. Ito ay superworm. Ang mealworm is maliit dito. Ang mealworm naman, kahit hindi nyo siya i-separate, magpupupay siya. Yun ang kaibahan ng superworm and mealworm. Pero, according lang sa research ko yun, no? Tapos ngayon, ito, dapat, kung isa-separate mo daw siya, dapat 2 inches ang haba niya. So, paano ko nalaman 2 inches? Dito ko siya binase. 1 inch, 2 inch, 1 inch, 2 inch, 1 inch, 2 inch. Kaya kita nyo, kinukuha ko siya mano-mano, ginaganyan ko. Diba? Nagapang sila dito. So, pag lumagpas sila ng 2 inch, kukunin ko na.
So, wala naman proper na ano. No, sana tama ako. So, sana ma-pupay. And ito nga palang ano, ito palang container na to, is nabili ko sa Lazada. Medyo pangit siya. Hindi siya katulad nung ina-expect ko na makapal. Especially ito, yun dito niya. Nipis. Tapos pag binuksan mo siya, nipis din. Pwede mong mabasag agad. So, may mas maganda pa naman dito. Sana, I just hope na at least 80% or 70% is maging beetle. So, bibilangin ko muna kung ilan yung ating na-separate and expecting na magiging beetle. No, bilangin natin. $41 and $42. Yan. Yan. So, 42 bale yung ating expecting na beetles. Yan. Di-discuss ko kung ano yung stages ng superworm, no? From A to D. Tapos ngayon, syempre, kasama natin along the way si Google para alam talaga natin kung tama yung information na sasabihin ko. No? So, proceed na tayo. A. Itlog. So, usually, na-try ko na rin yan according doon sa mga napanood ko. Yung iba, gumagamit ng karton. Yung iba, may separator na talaga. No? Doon sa pinakailalim. Kasi ang beetle ay nagdidig yan. So, sa pinakailalim, doon nila nilalagay yung itlog. Doon nila nilalagay yung itlog. Tas, hayaan mo na mag-hatch yan doon. Ganon. Yung iba naman, ginagawa is naglalagay sila ng karton. Tapos, yung feeds o yung beddings nila ay konti lang. Para visible, para makita mo agad na may itlog doon sa pinaka ilalim ng bedding, no? And then, pag nakita mo yung itlog nila yan, parang ganyan. Para silang itlog ng langaw na kulay puti na sticky. Yan yung itlog nila. Okay? From point A to point B. Okay? From A to B, yung B is larva. And according sa aking experience, from egg, it takes 3 weeks bago mag-hatch yung egg. Then makikita mo na yung larva or larvae kung tawagin. At napaka-small lang talaga niya, as in hindi mo pa talaga siya makikita pagka kaka-hatch niya lang sa itlog. So I suggest pagkatapos yang ma-hatch, no, pagkatapos ma-hatch yung egg, before ma-hatch pala yung egg, nilipat mo siya sa another container, tapos hinayaan mo na siya doon, yung karton or whatever na anong ginawa mong method. Like for example, karton, no, yung karton yung pina-itlogan mo. So kinuha mo yung karton from the
breeder mo ng mga beetles, then inilipat mo yung karton na yon sa panibagong container. So after 3 weeks, may makikita ka doon maliliit na sobrang liit na uod. Ngayon, yung kung may beddings yon, wag mong gagalawin yung beddings kasi instead na dumami sila, mamatay pa yung mga uod o yung superworm. So according yon sa aking research. Okay. According naman yon sa aking experience. Okay. Pero ngayon, dito tayo according sa Google. From egg, ang beetle ay kaya mag-lay ng 500 plus eggs. So, wala dito. No? Pero may ma-research ako na after they lay 500 plus eggs, they eventually die. So, without any cause, without any mamamatay talaga sila. Pero sabi dito, the eggs will appear white and quite small, only 1/10 of an inch. Talagang sobrang liit lang yan. Kumbaga, pagka isa lang yung itlog, kasi usually pagka makikita mo yung itlog niyan, dikit-dikit yan eh. Hindi yan na isa-isa. Makikita mo naman, magiging visible naman yun. And then from egg, nalay na, it takes only few days. Yung few days na yan, nasabi ko na nga, 3 weeks, for the days to hatch and release the next development stage, the larva. Okay. Yung larva, this stage is also known as grub and takes up a large fraction of a darkling beetle cycle. So, from larva, naging larva na siya, nag-hatch na yung egg, maghihintay ka ng 3 months para ma-pupay mo yung larva na to, yung bee. So, yung iba, mabilis yung development, yung iba naman, actually pinag-aaralan na siya para paano mabilis lumaki yung superworm. Yung iba ginagamit na beddings ay oatmeal, usually sa sa US. Dito sa Pilipinas, ang ginagamit is chicken feeds, yung chicken booster. Ako, ang ginagamit ko, try ko na yung Integra 1K, try ko na yung Integra 2A, try ko na yung NRG. Chicken feeds din to na 2K. Yun pa lang yung natatry ko. Kasi yung oatmeal, masakit sa bulsa. So, dun lang tayo sa affordable. Tapos ngayon, from egg to larva, yung larva, it takes 2 to 3 months bago siya humaba ng 2 inch. Tas umano siya na kumbaga parang tumaba siya ng onte. Makikita niyo yan pagka mag-aalaga na kayo. Usually araw-araw niyo naman titingnan yung uod niyo eh. Tsaka hindi siya nakakatakot hawakan. Actually nakakakiliti. Nakakiliti siya hawakan. Huwag niyo lang isipin na uod yan. Yan. So, nakakiliti siya hawakan. Actually, masarap siyang alagaan kasi sa isang araw, bigyan mo ng water source. Yun, speaking of water source, hindi mo siya pwedeng lagyan ng tubig. Mga kabibo, hindi nyo pwedeng lagyan ng tubig
doon sa loob ng kulungan nila kasi malulunod sila. Ang ginagawang tubig nila yung prutas. Prutas, vegetable, anything na watery. Like for example, ang ginagamit ko is sayote. O pwede papaya, pwede watermelon, basta anything na matubig, yun yung water source nila. And then, bago mo ilagay yung water source nila, make sure kung gulay man to or kung vegetable or fruit, make sure before nyo ilagay doon sa loob ng kulungan ng uod nyo is tuyo siya. Kasi na-try ko na pagkabasa yung nilagay yung water source nila, tas ilalagay nyo, after 3 days may amag na yun, aamagin, babaho, eventually mamamatay yung mga superworm nyo. So yun yung iiwasan nyo. As much as possible, yung water source mo ay dapat tuyo. Yun. So 3 months, 2 to 3 months, pwede nyo nang i-separate yung larva nyo. Yung itong bee, yung bee. Yan. Sa container na maliit, tas may butas-butas. Pag nilagay nyo siya doon sa container nyo, make sure na marami siyang nakuhang tubig sa katawan. Kasi sa loob ng container na yon, bawal ka maglagay ng pagkain or any food. Gets? So, i-deep search nyo lang kung bakit ganon. Parang kumbaga, sabihin natin, yung butterfly. Di ba pag nagkukun yung butterfly, ilang weeks yan, nandun lang siya sa kukun niya. And walang pagkain. So, ganun din yung beetles. So, from point B to C naman tayo. C naman. Okay. Which is yung gagawin na natin ngayon. Meron dalawang klase. Actually, maraming worms, no? Merong black soldier flyworms, earthworm, ganon, mealworm, superworm. Usually kasi ang sikat at madaling alagaan is mealworm tsaka superworm. So, mamaya makikita nyo kung anong kaibahan ng mealworm and kung anong kaibahan ng beetle na mealworm at beetle na superworm. Actually, yung pagkakaiba lang nila, mas malaki yung superworm beetle. Yan. Pero papakita ko rin mamaya dito. Pupae. Yan. Blah 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 blah. So from beginning to take form, to take shape for adulthood, this normally takes a maximum of 2 weeks. So 2 weeks. After it is fully developed, the pupae takes another 2 weeks to fully emerge from its cocoon. So, kumbaga, from larva, maghintay pa tayo ng 2 weeks bago siya maging pupae. Mag-pupae. I don't know kung paano pronunciation nito. Pupae, yun.
Basta yun na yun. Tapos, after nun, another 2 weeks from pupay, to beetle na. Pero usually sabi nila 3 weeks lang daw. Malalaman natin yun sa ating experiment. Mga kabibo, tabayanan yan. Experiment tayo. So adult na tayo. Yan. D. So makikita natin dito. Actually, marami na ako na research. Yan. So, pagkalabas ng nakikita nyo to, di ba? Yung uod, tas pupa. After niya, di ba, mag-merge na siya, lalabas na yung beetle. Yung nakalabas na yung beetle sa cocoon niya, itong kulay puti, yan. Yung kulay puti na beetle, yan siya. Yan siya. Then after 24 hours, magiging dark beetle na siya. Yan na yun. Pwede na siya mag-mate. Okay, medyo magulo yung aking explanation, pero sana na-gets nyo. Ayan. So, from egg, 2 to 3 weeks, mag-hatch yan, magiging larva. From larva, it takes 2 to 3 months bago nyo siya i-separate. Then, after nun, na-separate nyo na siya, you will wait for another 2 weeks para mag-pupay siya. And then, pag fully nasa pupay stage na talaga siya, yung ganto na yung letter C na image, makikita niyo yan. Yung parang alien alike. You will wait for another 2 weeks para mag-merge or lumabas yung beetle sa cocoon. So, kumbaga, ang life cycle niya is 4 months. 4 months higit. Tagal din, no? Pero, ang beetle, they can lay, I think, 500. So, search na lang natin. Tingnan natin. Ayan. So, each female beetle is expected to lay approximately 500 eggs. It is ideal to harvest the bedding for eggs every 2 weeks. Ayan. So, ngayon, ang gagawin nyo, pagkabaguhan kayo, like me, ang ginawa ko, nanood lang ako ng YouTube, then, experiment. Ang ginawa ko, nakuha ko na yung beetle, naglagay na ako ng karton, and then, naghintay ako ng 3 weeks. Kasi wala pa talaga akong makita sa karton. And then, after 3 weeks, nakita ko na may mga itlog sa karton, nilipat ko na siya ng container. Ganon. Every 3 weeks, maglilipat ka ng karton yung mga paitlogin nila. Yun. So, sana mga kabibo may natutunan kayo sa topic ko nga na ito sa superworm. No, kung meron man, please paki-click yung subscription, and then kung nakatulong man to sa inyo, paki-click ng subscription and paki-share.
Sa ulitin mga kabibo, samahan niyo ako sa journey ko sa pag-breed ko ng superworm. Yung mga result, tingnan nyo na lang sa Reels sa YouTube, no, Reels. I-reels ko na lang yung result ng ating superworm experiment. Paalam!